BT technology is organic farming made perfect. Ako si Gabriel Romero, Executive Director, Philippine Seed Industry Association. It's a key component of organic agriculture for so many years. No? Yung Bacillus thuringiensis. Ang ginawa lang ng biotechnology, ipinasok lang yung genes. Pero ganun pa rin, safe pa rin siya sa tao, safe pa rin siya doon sa hindi naman talaga tinatarget na insekto kasi napaka-specific. Kasi pag nasa plant na yung BT genes, express siya sa buong halaman. Hindi siya katulad nung organic way before na pag in-spray mo, nasa labas lang siya, no? Nung halaman, nakokontrol niya yung insekto. Pero pag umulan, saka sobrang init, nag-evaporate naman. No? GMO strategy, lagi na lang siyang nadoon. Kaya napakabisa ng kanyang control. No? At walang pinagkaiba yan. Yung BT na organic way at saka BT na biotech way, pareho rin yan na hindi nakakasama sa tao. No? BT ay organic yan. Dating sa science, theoretically at saka by experience, proven by data, by experimental trials, napakabisa nito panlaban sa insekto at safe ito. Nado-dominate na ng mga hybrid seeds, no, or GM seeds ang seed market. No? Meron pa rin namang conventional, nandun pa rin ang choice ng mga farmers kung alin ang gusto nilang itanim. Saan sila kikita ng mas ligtas? Para sa kanilang kalusugan, mas ligtas pa sa mga consumers. Dumadami ang choices at nagiging better products. No, magagamit pa rin ng farmers yung bunga, yung seed galing sa bunga ng kanilang tinanim. Ang hybrid, maganda talaga ang ani niyan. At saka very uniform. Mas aligned ang BT technology doon sa concept ng agroecology. Natural din yun. Kaya pasok na pasok din yun doon sa tinatawag nilang organic farming. Natural din yan Ginawang biotech approach lang. Matagal na nating binibuild ang interest ng ating young generation na pumasok sa biotechnology. Kasi ito yung talagang isang magiging way para makaahaw ng ating agrikultura.